Guys, good afternoon. Welcome sa Team Paris Vlog. So ito yung ika-7th day off ko. Galing kami sa North Carolina kahapon. Halos umuwi kami from North Carolina last kahapon nga 26 of May. And it took us, we drove 8 hours na dahil sobrang traffic. So ngayon, pupunta ako sa CVS Pharmacy at may bibili lang akong errands. Gagamitin ko yung mga points na nakuha ko para makatipid. And dadaan ako sa Costco para mag-gas. Habulin ko lang yung gasoline station. Time check ay 7:28. Tapos maulan dito sa Baltimore County. At ako lang, wala akong kasama. Si RJ ay nag-work, tapos si Rafa nagpapahinga galing school. So yun na nga, malapit na rin pala ang end of school. So June 16 yata wala nang pasok yung mga bata. Pero nahanap tayo ng activities para sa anak ko. So incoming sophomore na siya. At yun nga, ang summer dito mag-start ng June until August. So okay, samahan nyo ako guys. Bye! Ayun na guys, CVS Pharmacy. Tingin lang tayo kung anong mga deals na meron dito. So, until now, umuulan pa rin. Nakapagpagas na ako. So, yeah. Ito guys, ito na tayo CVS Pharmacy. At, yan. Yung mga deals na ganyan to. Yung mga titingnan natin. Maghahanap ako ng lotion eh. So, yung mga yellow tag, discounted yung mga yan. Ito, kagaya na ito, mga mouthwash. Pwede nyo ipadala sa Pinas. Nakalagay sa Coupon Center. Yeah, those things. Extra back rewards. Pero kailangan much better may app kayo. Lotion ko CVS Aveeno. So 50% off lang siya. Hello guys, hindi ako masyado nakapag-video. Hindi maganda masyado yung deals doon. At daw nakakuha ng extra back kasi yung kailangan ko wala siya talaga na na mga extra back. So failure tayo konti sa CVS Pharmacy. Ang nakuha ko lang is buy one take one, tapos na lotion, tapos yung sanitary pad yan. At uwi na tayo, medyo gutom na and may pasok pa bukas. Ito guys, ganito ang itsura ng lugar dito. Medyo tayo sa parking side ng KFC kasi nag-aantay ako ng order ko. So sabi 25 minutes pa. So yeah. Oh, kamusta naman kayo guys? Anong balita sa inyo? Kamusta naman ang pag-prepare ninyo dyan sa Philippines o saan man sa mundo na pumunta dito sa USA? Alam nyo, better na if papunta na kayo, kailangan nyo talagang mag-ipon kasi mahirap mag-umpisa ng buhay dito nang hindi ka handa. Alam mo yung pag-iipon ng pera at yung lakas ng loob na mag-umpisa sa simulang simula kasi hindi madali ang buhay dito guys. Lalo na you are living on your own lang or with your family na sinama mo from country of origin mo at pupunta ka dito. Kagaya namin guys, pupunta kami dito, may kamag-anak kami pero hindi naman totally kami umasa sa kanila. Tinulungan kami ng auntie ng asawa ko sa Nevada na magstay yung asawa ko at ang anak namin doon for a month. At naging sobrang thankful kami sa auntie niya kay Tita Cecil. At so, naging, alam mo yun, hindi na kami kailangan
mag-isip ng babayaran ng hotel na pag-stayhan nila. Sobrang laking tulong yun. Kaya kayo, if meron kayong kamag-anak dito, if kaya nyong mag-reach out na makatulong na tumira kayo sa kanila, gawin ninyo para makatulong sa pagtitipid. Kasi yung pera na yun yung panghahawakan nyo na magbayad sa apartment, pambayad sa deposit or down payment ninyo sa apartment, down payment nyo sa pag-purchase ng car, pagbili nyo ng gamit. So, masasabi ko lang, sasuggest ko lang talaga is pag-ipunan nyo, maghanda kayong pumunta rito. Hindi yung parang, for instance, galing kayo sa agency, sasabihin nyo, magbibigay sila, magpo-provide. No, you need to have your own. At least, I would suggest na if kaya nyo makaipon hanggang $5,000, gawin nyo yun. If meron pa kayanin, 10,000, kaya nyo yan. Yun lang masasabi ko. Kasi mag-upisa kayo talaga sa zero. So, yan, advice. Hi guys! Tapos na yung aking first shift out of 4. So, kung magtataka kayo, bakit ako gumagawa ng 4 straight shift recently? Pero kasi, may reason yun. So, kagaya ng sinabi ko dun sa previous vlog ko, na as much as possible, kailangan kong mag-overtime para matapos ko yung 5,000 hours kong working time para mapaaga kong makomplete yung contract ko sa agency namin. Sa agency ko. Kasi, if hindi ako mag-overtime at mag-i-stick ako sa dating contract na in-offer sa amin na hindi revised, I will still work for 11 more months. Pero kapag nag-overtime ako ng overtime, kaya ko siyang matapos ng at least 8 months. 8 to 9 months. Malaking bagay na rin yung mawalan ka ng 3 months or 4 months ng kontrata mo. At least magkakaroon ka pa ng extra income. Pero sasabihin ng iba, bakit hindi mo na lang i-buy out ang contract mo, ganyan. Maghanap ka ng mga hospital na may sign-on bonus, ganun. Alam nyo guys, mahirap nang maghanap ng mga hospital talaga na may malaking sign-on bonus now as previously. Dati kasi meron 20, may 30k. Ngayon may dating akong in-offeran ako 5k lang yung sign-on bonus. Hindi ko siya kinagat kasi nanghihinayang din naman ako na hindi ko matapos yung contract ko, kailangan ko magbayad ng 14 to 17,000 na breach fee. Kasi yung breach fee namin dati, kapag mag-start ka pa lang, first contract, prorated siya. Ibig sabihin, every month nagbabago siya. So, yung sa akin, 40k yun. So, nung nag-try ako mag-check, may remaining pa akong 18 months. Tapos nakita kung gaano kataas. Papakita ko na lang sa inyo if I will. Papakita ko kung gaano kalaki yung kailangang bayaran. Yun nga guys, magdadrive na tayo pa uwi. Babalik pa tayo. Meron pa tayong 3 nights. Yung 3 nights, meron akong patient kanina, nasa neuro ICU ako. So don't expect so much pagdating nyo rito na ICU kayo. Magkakaroon lang kayo ng 1-to-1 patient. That's impossible. You always have 2 patient to 3 max patient. Pag neuro checks, Q4 lang mga ganyan, bibigyan ka pa rin nila ng 3 pasyente. So, kaya dapat magdasal kayo every shift. Huwag nyo kakalimutan yon at work your way out sa mga ganitong klaseng situation. And always pray and prioritize your patient safety at yung license nyo. Bye! Hi guys, post shift. Nandito kami sa Target. Kasi yung asawa ko malilibre daw siya. Nilibre na ako ng almusal. Pero nandito kami. Kailangan ko nang matulog. Pero nag-shopping pa kami. Tangka pa. So, yeah, tumitingin-tingin lang kami dito. Kakabukas lang ng... Hindi, bukas na pala yung Target. Nag-claim kasi si RJ ng mga pangmatanda niyang gamot. Yung maintenance niya. Yung anti-hypertensive at anti-cholesterol niyang gamot. Ay, pasok pa ako mamaya. Magpapababa lang kami ng kinain. Ako din, may pasok. May pasok din siya mamaya, 2 p.m.
trabaho naman ay 6:30. So, yeah. Silip-silip lang tayo dito sa Target. Hello guys! Day 2 ng aking 4-night shift. Ito pa, uwi na ako niyan. If tatanungin nyo ko saan ako naka-allocate, nasa Neuro ICU ako. So, same patient plus 1. So, kahapon naka 3 patients ako. 3 patients, tinanggal yung isa. Tapos binigyan ako ng patient na may lumbar drain. At babalik pa tayo sa pangatlo ko. Hanggang Sabado pa akong mag-work. Ano ko lang guys, i-share ko lang talaga is, hindi naman ito parang negativity or something. Kapag nandito ka kasi sa Amerika, alam mo yun, nakakalungkot din. Nakakalungkot talaga. Lalo na kapag matagal ka nang hindi rin nakakauwi sa Pilipinas. Kasi, namimiss mo yung magulang mo. Actually, hindi kami makauwi kasi, hindi pa kami ready yung financially, kumbaga. Pero we're trying our best na makauwi next year. Yun nga, para sa mga nagpaplanong magpunta dito sa Amerika, alam nyo guys, if talaga na may chance kayong mag-take na ng NCLEX by your own, na hindi nyo na kailangan ng agency, para mag-direct hire na lang kayo, gawin nyo. Kasi hindi kayo magsisisi. Pag direct hire, una sa gastos nyo lang, pero pag sa agency, i-cover nila lahat. Pero guys, i-cover din nila yung mga expenses na yon, babawiin nila yan sa sahod nyo. Napakalaking portion ng kukunin ng agency. Lalo na sa standpoint ko, I'm talking about my experience. Kaya, mag-isip-isip, mag-search, mag-join kayo sa Lefora para malaman nyo kung ano yung mga best na gawin. Manood kayo ng mga nursing vlog. Mag-message kayo, mag-comment kayo. I will gladly answer it. Okay? Bye! Done na. Third shift. For tonight. Balik pa ulit for 4 nights. Overtime. Hi guys! Day 3 na ng aking 4-night shift. At natapos na rin tayo ng pangatlong gabing yon. Pero babalik pa ako mamaya. At hopefully hindi na yung same patient ko kasi ang gulo-gulo ng pasyente ko, nasa Neuro ICU pa din ako. May lumbar drain nga yung patient. Tayunan tayo, nakakatakot, saka confused siya. Kahit na merong RVM dun o yung remote visual monitoring device, na minsan hindi gumagana. Kasi yung visual monitoring device na yun is merong tao sa end noon na nag-check ng patient at nag-guide sa patient na nag-a-assist na naka-monitor sa kanya. Pero minsan hindi nila napapansin. Ewan ko, siguro marami silang patient or something like that. Pero yun, ang nurse nyo, laging na dun sa patient's room, hindi nakakawahalos umaalis. At nagkakaroon siya ng DI. What is DI? Diabetes insipidus. So, nagpo-fluid waste yung patient ko. Polyuria, sobrang dami. 800 to 1,000 minsan ang urine output. Kaya, naka-dysmorphism din yung patient. At sana, hindi na muna ako ibalagay ulit dun sa patient na yun kasi kinain niya yung patients ko. Pero yeah guys, dito sa Amerika pwede mong i-raise or sabihan yung charge nurse na i-off ka muna dun sa patient na yon para yung sa mental health mo ba. Tapos tandaan nyo, pag ginamit na yung word na mental health, bibigyan talaga kayo ng chance. So yun na nga guys, don't forget to like and subscribe sa Team Perez Vlog. Abangan nyo pa rin yung mamaya ko. I-video ko pa din ika-4 na gabi ko. So dinodocument ko lang kung kinakaya ko talaga. So far so good, kaya naman. Bye!